Attorney Lexus, it's already 8:30 p.m. The ball will start soon and you'll still need to dress up. Pagpapaalala ni Long sa kanya dahil hanggang ngayon ay nasa loob pa rin siya ng opisina niya. Nagre-review at nagpipirma ng mga documents. Sa labas ng opisina niya, patay na ang mga ilaw at kanina pa umalis ang mga empleyado niya. Nangangalahati na siya ng ginagawa niya at wala siyang ibang gustong gawin kundi tapusin ito ngayong gabi. Pero tila malabo na iyong mangyari dahil may dadaluhan pa siyang ball. Can you sort this out for me? Tanong niya kay Long. He finally gave up. Ayaw niya rin namang maliit sa ball dahil usapan nilang dalawa ni Deborah na magkikita sila sa labas ng Bliss Hotel at sharp 9. Yes, attorney. Ani ni Long. Tumango siya at pagkatapos ay pumasok na rin si Short. Tumayo na siya at lumabas na rin. Order anything you want kapag nagutom ka. Use my card. Bumalik siya para ibato ang isa sa mga debit card niya kay Long. Salamat po, attorney. Nagbow si Long sa kanya. Attorney, paano naman ako? Ani ni Short noong palabas na sila ng law firm. Diet ka muna. Sagot ni Attorney Lexus, pero hindi naglaon ay binilhan niya rin naman ito ng isang set ng pizza na nilantakan nito nang makauwi sila sa bahay niya. Habang nasa sala si Short at kumakain ay naligo naman si Attorney Lexus sa shower room. Nang tumama ang malamig na tubig sa kanyang hubad na katawan, ay bigla siyang napadaing nang biglang kumirot ang buong kanang braso niya. Lalong-lalo na ang kamay niyang ginamit niya pagpirma ng daang-daang dokumento sa araw na iyon. Pero hindi nagpatinag si Attorney Lexus at tinapos niya pa rin ang paglilinis ng kanyang sarili. Nang natapos siya, lumabas na siya ng shower room at nagpunta na sa closet niya. He picked a very fine white sleeve na pinatungan niya ng gray coat. At para naman sa pang-ibaba ay gray slacks na pinaresan niya ng black leather belt at black leather shoes. He opened the first 3 buttons of his undersleeves. Pumili rin siya ng black watch and to finish his look, he wore eyeglass with black frames. Attorney Lexus, ang gulo ng buhok niyo. Puna sa kanya ni Short nang makalabas siya. It's a style. Ano ka ba? 8:58 p.m. nang makarating sila sa labas ng Bliss Hotel. When the clock strikes 9 sharp, tumayo si Attorney Lexus sa bottom ng mahaba at malapad na hagdanan. He waited for 1 minute there, and when Deborah did not appear, ay nauna na siyang pumasok sa loob. Different professional folks from different fields greeted him na nirespondihan naman ni Attorney Lexus ng maagap na pagniti at pagyuko ang mga bati nila. It's a charity ball na pinapangunahan ng Professionals Boy Club na nangyayari annually tuwing December. Hindi lang mga miyembro ng Professional Boys Club ang nagpupunta rito, kundi pati na rin ang mga kilalang tao sa iba't ibang larangan ng propesyon. Aside from donating millions of peso on the charities club, ay marami ring dumadalo dito to create connections. Kaya't kahit hindi komportable sa mga ganitong event si Attorney Lexus, ay sinisikap niya pa ring pumunta rito. His greatest client this year came from the one he met on ball. It was Mr. Heyo Gokongwei. Lexus is here. Unang nakakita sa kanya ang kasamahan niya sa Professional Boys Club na si Dr. Mateo. Nakatabi lang ang iba pa nitong kasamahan na sina Raver Lee, Peter Domenoli, Michael Yuanday, Sinex James Abbott at Cupid Lopez. Kasakasama nito ang mga sari-sarili nitong girlfriends. Tila nang mistulan nga siyang out of place doon dahil siya lang ang walang kasakasamang kasintahan. Where's the other boys? 17 silang lahat sa Professional Boys Club pero 7 lang silang nandito ngayon. We should be the one asking you. Ani Cupid Lopez, isang mayamang teacher. Where's your girlfriend? She's coming. Nag-igting ang mga panga ni Attorney Lexus. Oh! Sabay-sabay sa kanyang tease ng 7 lalaki. Really? Our attorney's finally having a real one. Anas naman ng writer na si Sinex James Abbott. Nagtawanan ng lahat.
Kinakain mo na bang sinasabi mong wala kang plano mag-asawa? Ang artistang si Michael Yonday. It's fake. She's just my pretend girlfriend. Paliwanag naman ni Atty. Lexus. Hey Lexus, do you think girls can be rented? Sita sa kanya ni Peter Dominoli, businessman, may-ari ng isang kumpanyang gumagawa ng kondom. Oo nga Lexus, kakarmahin ka talaga niyan. Dagdag naman ang kapatid nitong si Raverly, may-ari ng kumpanyang gumagawa ng contraceptive pills. Huminga ng malalim si Atty. Lexus. Sobrang sakit ng balikat at kamay niya ngayon at wala siyang sapat na enerhiyang makipagdebate sa kanila. Oh, who's this kid? Anas niya nang mapansin ang isang lalaking nasa gitna ng mga kaibigan niya. Engineer Tours, new member of Professional Boys Club. Dr. Mateo introduced him, the new guy. Naka-army cut ito at medyo hindi stylish ang brown nitong suot na coat. Hindi rin ito sobrang gwapo. But the guy seriously has a sexual appeal. Mas matangkad ito sa kanya. You look young. Komento ni Atty. Lexus. Tumutugtog na ng classic music ang banda at nag-e-echo na nga ito sa buong hall. Unti-unti na ring dumadagsa ang mga bisita at dumadami na rin ang nagro-roam na waiters. He's just 22. Anas ni Cupid Lopez. Are you already a billionaire? Manghang tanong ni Atty. Lexus. Dahil para makapasok sa Professional Boys Club, one has to be a billionaire. Humble na ngiti lang ang sinagot ng batang engineer. Oh, do you really have an attorney? Tanong niya rito. This guy must have built something precious that he can become a billionaire at a very young age. Kid, be careful of this guy. Tinuro siya ni Peter Lee. Kung meron kang dapat katakutan, iyon ay ang matatalinong tao na gaya ni Atty. Lexus. He's a lawyer, and if you're not careful, he'll suck the money out of you. Dagdag nito. Ano ba? Pag-alma naman ni Atty. Lexus. Tinawanan lang siya ng mga kaibigan niya, pati na ng batang engineer. When he's 22, he's broke as hell. He envies the kid very much. 10 minutes have passed. Opisyal nang nagsimula ang ball. And to his dismay, Deborah is still not around. Napatangin siya sa may entrance. Hindi niya halos makita ang malaking pintuan dahil sa maraming taong nakaharang sa paningin niya. Nakaramdam siya bigla ng hindi may paliwanag na kaba. She's not yet here. Did something happen to her? Tanong niya sa kanyang isip na nasagot nga lang din nang biglang may nagkagulo sa entrance ng hall. I said ngumiti ka. Hindi mo ba naintindihan? This is live, and my followers are seeing how filthy you are as the new girlfriend of my boyfriend, Atty. Lexus. Pamilyar na boses ng babayang narinig niya. At nang saktong tumigil nga ang pagtugtog ng banda dahil sa nangyayaring gulo, ay nagmadali na rin siyang naglakad papunta roon. His steps are wide and heavy, and umaalingaw-ngaw din ang yabag ng kanyang mga sapatos sa hall. Hinawi niya ang mga nakaharang sa dinadaanan niya at nang makarating nga siya sa mismong pwesto ng babaeng nanggugulo ay napasigaw na lang siya sa kanyang nadatnan. Napatigil sa lahat ng taong naroon dahil boses niyang walang kasing lakas at walang kasing buo. Dali-dali niyang nilapitan ang dalawang babae at ang una niyang hinarap ay si Sarah Lim na kasalukuyang binivideohan si Deborah. Lexus! Hindi na nakapalagpas si Sarah Lim nang kinuha niya mula rito ang cellphone at binagsak sa flooring. Nagkanda yupi-yupi iyon dahil sa sobrang lakas ng pagbagsak niya. Kaharap niya si Sarah Lim habang nasa likod niya naman si Deborah at umiiyak. What do you think are you doing? Tanong niya kay Sarah Lim. I'm messing with her. Isn't it obvious, Lexus? Hindi niya deserve na maging girlfriend mo. And who are you to tell me that thing? Because I am your ex. No, I mean, your current girlfriend. Bakit mo kami pinagsasabay ha? At dyan ka pa talaga sa busurang yan pumatol? Nagkaroon ng matinding bulong-bulungan sa loob ng hall. Sinubukang makialam ni na Dr. Mateo at Cynix James.
pero pinigilan lang sila ni Peter Domino Lee, mga kasamahan ni Attorney Lexus sa PBC. What? Can you hear what you're saying? Are you hallucinating? Or perhaps, are you sick? Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang boses ni Sarah Lim. You are not fucking my girlfriend. Not even my ex. Madiin niyang sagot rito. He barely knows her. Hindi niya ito halos matandaan. Probably, one of those who started an interview scandal na nagdulot ng dumi sa kanyang reputasyon. One of those crazy girls who insisted na playboy siya at marami siyang sabay na pinagbubuntis. Tuminis ang sigaw ng boses ni Sarah Lim. She doesn't deserve you, Lexus. Nakilala ko siya kaninang umaga at napag-alaman kong editor siya ng isang napaka-cheap na magazine. She's even on the list of the employee who might get included in a layoff. She doesn't come from a decent university. And worse, nakatira pa siya sa dump site. She's desperate. Mas lalo pang nagbulungan ang mga tao. Narinig niya ang labis na pag-iyak ni Deborah sa likod niya. Yes, sagot ni Attorney Lexus. My girl, Deborah Galang is as poor as hell. But at least, she's not as fake as you. Tinalikuran niya si Sarah Lim at hinarap na si Deborah. Naipikit niyang mariin ang mga mata nang makita ang kasuotan nito. Attorney Lexus, ano ba? Sigaw ni Deborah nang higitin niya ito palabas. I don't believe in wrong timing or right timing either. Aniya sa kanyang isipan noong palabas na silang dalawa. But I fully believe that in every negative thing, there's always a positive counterpart of it. Wearing a cheap dress with the similar color of the venue is indeed a wrong timing for her. Yet, its counterpart is that I just came in the right time saving her from a total mess. No matter how she offended me this night, I'm still glad that she was only ridiculed. A thing that is not a life-threatening at all. I'm glad that she came safely. I'm glad that she came even if it looks like this is her first time. I'm glad that she came despite of the totally looking like an idiot. I'm glad that she came. I'm glad that she tried. I'm glad that she's with me right now. Ano ba? Sigaw ko sa kanya nang hindi pa rin niya ako tinitigilang kalad ka rin. Pumasok kami ng elevator pero sobra pa rin ang pagkakahigit niya sa akin. May mga nakasabayan kaming tao roon kaya tahimik lang siya. Pero alam kong nagngingit-ngit na siya sa galit. Nang makarating naman kami sa first floor, kinaladkad ulit niya ako palabas at noong hindi ko na nakayanan ng ginagawa niya, ay binawi ko ng kamay ko sa kanya. Not here. Ani niya, nagtitiim ang panga niya. Naiyak ako bigla. Maraming ang tao rito, ayaw ko rin namang mag-iskandalo. Come with me. Utos niya sa akin. Nauna siyang naglakad, pero napahinto rin naman agad nang mapansin kong hindi ko siya sinusundan. I said, come with me. Giit niya, nang may pag-iingat na hindi kami marinig ng mga tao rito sa foyer. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Lawyer ka, hindi mo ako pwedeng patayin. Dagdag ko, it was so clear that I embarrassed him in front of many people. Pero ginusto ko ba yun? Malay ko bang green din ang venue ng ball? Malay ko bang andun yung ex niya at ipapahiya ako ng ganoon? Do I look like a killer? Tinuro niya ang sarili niya. Galit pa rin ang boses niya. Marami kang ang babae. Kumunot ang noon niya. Hindi lahat ng murder physical. Yung iba emosyonal. Si Sarah Lim, yung ex mong namahiya sa akin. Siguro dinurog mo ang puso niya kaya siya nagkaganon. Napaka-heartless mong tao. Sa tingin mo dahil gwapo ka? Dahil mayaman ka? Dahil attorney ka? May karapatan ka ng mandurog ng puso ng mga babae? Napaka-playboy mo. Nakakainis ka. Sana maputulan ka na ng ari. Sigaw ko sa kanya. Deborah, I said not here. You're embarrassing me again. Mahina at halos nakayuko niya ng sabi. At totoo nga ang sinabi niya. Marami nang nakatingin sa amin.
Nang magsasalita pa sana ako ay hindi ko na nagawa nang bigla niya akong kinarga na naging dahilan ng pagtili ko. Paglabas namin ng hotel, sinalubong kami ng takang-takang si Kuya Short. I'll handle this one. Paliwanag niya rito. Hindi naman nakialam si Kuya Short at maya-maya pa nga at ibinaba niya na ako sa gilid ng kalsada. Walang tao roon at tanging mga sasakyan lang ang dumadaan nang umuuko pa sa highway. May traffic na sira sa hindi kalayuan at may malaking pader din sa likod namin. Maliwanag naman doon ng kaunti dahil saktong binaba niya rin ako sa gilid ng isang lamppost. Hindi siya nagsalita, bagkos ay nakapamewang lang siya. Paikot-ikot habang binabangga ang dila sa gilid ng kanyang pisngi. His actions are definitely telling me that he's really pissed off. Sinuntok niya ang hangin. Napayuko ng pakiramdam ko ay ang lakas-lakas ng pagkakasuntok niya. Hinapo niya ang buhok niya at hinarap ako. Why did you tell me that you can't fucking afford to buy a dress? Kahit umiiyak pa rin, tumitig pa rin ako sa kanya. Bakit? Ano bang mali sa suot ko? Kasalanan ko di bang green yung buong venue? Kasalanan ko ba? Deborah. Mababa ang tono ng boses niya. Whether the venue is green or not, your dress really looks cheap. Can't you tell? Mukha kang Christmas ball sa sobrang kintab ng damit mo. Do you want me to buy some Christmas lights? Ano? Lagyan na ba kita ng decorations? Napasita ako sa kanya. Mas lalo pa akong naiyak. Nag-effort naman ako ah. Then your effort is not enough. Giit niya. Kung hindi mo naman kaya palang bumili ng dress, then you should have told me. Kaya kong bumili ng dress. Giit ko. Deborah, it's obvious that you can't afford one. Ang sakit-sakit naman ang sinabi niya. Look, I'm not trying to insult you. Tinanong kita tungkol sa dress nung tumawag ka kanina. Sabi mo, ikaw nang bahala. But look what happened. Hindi ako nakapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Why? Because your pride will get hurt if I'll buy you one? Tell me. Oo. Sigaw ko sa kanya. At masama ba yun? Masama bang mag-pride ako? Gusto ko, ako ang bumili ng dress ko. Ayokong umasa sa'yo. Ayokong umasa kahit kanino. Look at you. You're full of pride. Oo, ako na ma-pride. Sigaw ko sa kanya. Hindi pa rin tumitigil ang pagluha ko. Then fucking that pride. Sigaw niya sa akin. Iyon na rin yata ang pinakamalakas niyang sigaw sa akin. You're not really considering me, do you? Will it make you less of a person if I'll buy you a decent one? Kung ma-pride kang tao, Deborah, mas ma-pride ako. I am a guy. I am a lawyer. I am a professional. Lahat ng tao roon, kilala ko at kilala ako. Ang iba ay kliyente ko pa. And seeing my girl look like a fucking idiot in front of them hurts me so much. Just because of a fucking cheap dress. Just because of that fucking cheap dress. Pinagsasapak niya ang chest niya kung saan naroon ang puso niya. Hindi ako makatingin sa kanya. You embarrassed me. Komento niya, natahimik siya saglit. Iyak lang ako ng iyak sa kinatatayuan ko. Nahihiya ako sa kanya. Malinaw na may kasalanan din naman ako sa nangyari. Pero ang nakakainis lang ay hindi ko yun maamin sa kanya. Ang mature niya nang mag-isip habang ako ay parang high school pa rin magdesisyon sa buhay. At sobrang ma-pride pa. Nakakainis. Nakakahiya. Natigil ako sa pag-iyak nang makita ko siyang dumaing. Hawak-hawak niya ang kanang balikat niya at maya-maya pa ay bigla siyang namilipit sa sobrang sakit. Nataranta akong bigla nang mapaupo siya sa riprap at noong napahiga na nga siya sa sobrang sakit ay humingi na ako ng saklolo. Ano ba, attorney? Ano ba yung nangyayari sa iyo kasi? Tarantang tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot kaya humingi ulit ako ng saklolo. Mabuti na lang at hindi malayo ang distansya namin mula sa hotel. Kaya narinig ako ni Kuya Short. Dali-dali siyang napatakbo sa gawin namin
At nang makita ang kondisyon ni Attorney Lexus ay agad-agad niyang kinuha ang sasakyan nito at nang makabalik ay agad namin siyang pinasakay roon. Deborah, relax lang. Pati ako natataranta sa'yo eh. Hindi pa mamamatay si Attorney Lexus. Nagka-cramp lang ang balikat ng kamay niya. Eksplika niya habang nagmamaneho. Pero ayaw ko pa rin maniwala. Dahil ang katabi ko ngayong Attorney Lexus ay namumutla dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang wala akong ibang magawa, niyakap ko na lang siya at naiyak na lang sa bisig niya. Huwag ka munang mamatay, please. Huwag muna. Tumulo na yung uhog ko, pero wala akong pakialam. Galit ako sa kanya, pero ayaw ko namang mapahamak siya. Sinabihan ko siya kanina na sana maputulan na lang siya ng ari. Pero binabawi ko na yun. Promise, binabawi ko na talaga. Lexus POV. Huwag po munang mamatay, please. Huwag muna. He's having the worst muscle cramp right now. At pakiramdam niya ay mas lalo pa iyong sumakit dahil sa pinaggagawa ngayon ni Deborah. Habang nagdadrive si Short at nasa passenger seat silang dalawa ng kanyang dark blue Corvette Stingray, ay wala itong ibang ginagawa kundi ang mag-iyak sa balikat niya. Pinagsasasapak din siya nito na mas lalo pang nagpapalala sa nararamdaman niya. Ano ba, Deborah? Sigaw niya rito, pero hindi pa rin ito umaalis sa balikat niya. He hates that she's acting like an idiot right now, pero may kung ano sa parte ng puso niya ang nagpapalambot dahil sa ginagawa nito. Is she really thinking that he's going to die? What a dork, sabi niya sa kanyang isip. But hypothetically, if I'm really going to die right now, ano naman ang may dudulot niyon sa kanya? She should actually feel happy. Mawawala na ang taong kinaiinasan niya. Deborah. Tinawag niya ito sa pinakamahinahong paraan. Sa wakas ay tumahimik na ito, sabay inangat ang tingin sa kanya. Basang-basa ang mukha nito sa sariling luha. You don't know that you're a dork? Do you? Kumurap-kurap ito sa harap ng pagmumukha niya. Do you know how much my coat actually cost? Tanong niya rito. Unti-unting bumaba ang tingin ni Deborah sa parte ng damit niya kung saan ito umiiyak kanina. Naitakip nitong bigla ang kamay sa bibig nang makita roon ang napakaraming uhog. Dahan-dahan, Kuya Short. Habang maingat na dinadampian ng ice bag ang balikat niya, sa wakas ay nakabalik na sila sa bahay niya at ngayon ay kasakasama niya na nga ang dalawa rito sa sala niya. Nakatayo si Deborah sa gilid na tila hindi alam ang gagawin, habang si Short naman ay nakaupo sa tapat niya at tinutulungan siyang mawala ang cramp niya. Pwedeng ako naman? Tanong ni Deborah kay Short, and when Short was about to hand Deborah the ice bag ay pinigilan niya ito. Attorney, gusto lang ni Deborah na bumawi sa inyo. Paliwanag ni Short sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi naman sa ayaw niyang payagan si Deborah na pumalit kay Short. It's just that he's shirtless right now at nakakailang lang kung uupo si Deborah sa harapan niya na ngayon ay suot pa rin ang cheap nitong dress na nagpapakita ng maraming balat. He might suddenly get hard at ayaw niya iyong mangyari. He's got a good size kaya magiging obvious talaga kapag titigasan siya. Not that he's lasting Deborah. He doesn't even find her a good catch. Aside from the fact that Deborah is a she, and the fact na may alitan sila ngayon, ay malaki ang tsansang magresulta ang simpleng pag-upo nito sa harapan niya at simpleng paghawak sa kanya ng mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ayos lang, Kuya Short. Lalaban ko na ang suit niya. Aalis na sana ito nang bigla siyang nagsalita. Kuya? Matinis ang boses ni Attorney Lexus. Bakit, Attorney? May mali ba? Tanong ni Short sa kanya. Mas matanda ako kay Deborah, kaya kuya ang tawag niya sa akin. I don't like it. Calling you a kuya makes her looks like she's flirting with you. Umiwas siya ng tingin sa dalawa. From now on, she could call you Tito, or else I'll fire the both of you. Nice. Inis na singhal ni Deborah sa kanya.
Aren't you done? Uwag lang naman ang tatanggalin mo ah. Pasigaw na tanong ni Attorney Lexus kay Deborah na ngayon ay naglalaba pa rin sa loob ng CR. Short is still helping him with his cramps at kahit papaano ay nawawala na rin ang sakit ng kanyang balikat at kamay. Hindi sumagot si Deborah sa banyo kaya si Short na lang ang kumausap sa kanya. Attorney, palagi niyo na lang pong tinutukso si Deborah. Katagalan yan, mahulog kayo sa kanya. Ako? Mahulog sa kanya? Tinuro ni Attorney Lexus ang sarili niya at natawa ng sobra. Wagas lang ang pagtawa niya at natigil lang siya nang nasa gilid niya na ulit si Deborah. May papagawa ka pa ba? Tanong nito sa kanya. Hinawakan niya ang baba niya at ikinalati si Deborah mula ulo hanggang paa. Nakasuot pa rin ito ng dress. Ikaw, may gagawin ka pa ba? Do you have a plans of decorating yourself some Christmas lights? Nagpigil ng hininga si Deborah dahil sa inis na naging dahilan ng labis na pagtawa niya. She really looks funny, komento niya sa kanyang isipan. Hindi rin mapigilang matawa ni Short. Sumeryoso na agad si Attorney Lexus nang pakiramdam niya ay susuntukin na siya nito. Anyway Deborah, replace your Tito Short right now. It's already 10 p.m. and he should go home. After all, this is all your mess, so take care of it. Nagpaalam na si Short sa kanila at noong silang dalawa na nga lang ang naiwan ay katahimikan lang ang namutawi sa pagitan nila. Deborah awkwardly sit in front of him at nakayuko lang dito nang pirming nang nakaupo sa tapat niya. Magsuot ka ng shirt, nakakaasiwa kang tingnan. Komento nito. Nag-igting ang parehong panga niya at mabilis na lang na sinunod ang inutos nito. She can just tell him that she's awkward seeing him naked and that he should put his short on. Bakit niya pa kailangang sabihin na nakakaasiwa siya? Siya? Nakakaasiwa? Deborah must know how much of a clean freak he is. Saan ang medical kit mo? Tanong nito sa kanya. There. Tinuro niya ang cabinet na gitna ng sala niya. Tumayo si Deborah at hinulughog iyon. On the right wing. Aniya. I said the right wing, not the left one. Masama siyang tinignan nito nang makabalik na sa kanya. Deborah did not bring the entire medical kit. Triangular bandage lang ang kinuha nito. At nang maupo nga itong muli sa harapan niya, ay pagod lang siyang tinitigan ito. What? Tanong niya rito. You're still not giving me an instruction. Dagdag niya, kumurap ng 3 beses. Susuotan kita ng triangular bandage. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Alam nga namang tumuwad ka. Sarkastiko nitong hayag sa kanya. Ay, talaga ka, Deborah. Sisitahin niya pa sana ito pero hindi niya nagawa nang si Deborah na mismo ang lumapit sa kanya para suotan siya ng triangular bandage. She positions his cramped forearm horizontally. At sa ilalim nga niyon ay doon inilusot ni Deborah ang kulay cream na tela. His face is so close on her very flat chest. Noong tinali na nito sa gilid ng leeg niya, ang magkabilang dulo kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang pumikit. Hindi niya rin alam kung bakit niya iyon ginawa, gayong wala naman siyang makikita roon. His Adam's apple protruded when Deborah's finally done. She looks bad, but she smells nice. Komento niya nang maamoy ang buhok nito. Huwag mong tanggalin yan hanggang bukas ng gabi. Mas maganda rin kung hindi ka muna pumasok kasi kung pipilitin mo sarili mo, babalik lang ulit ang sakit na yan. How do you know such things when you're a dork? Tanong niya rito. You're not even a doctor. You must have forgotten that you are a Christmas ball, or I guess a Christmas tree. Nakita niya sa labis na naiirita si Deborah sa sinabi niya, pero nagpigil lang ito. Girl Scout ako. Dati. Girl Scout. Madiin ang pagkakasabi nito. That's probably why you like to wear green. Ano ba? Tuminis ulit ang boses ni Deborah. Natawa siya. Padabog na umalis si Deborah. Pinulot na nito ang sariling bag sa sofa niya. Ngunit bago pa ito makaalis ng tuluyan, ay nahinto ito nang magsalita siya.
Deborah. His voice is calm at nakatingin lang siya sa sahig. The tacit orange light coming from dimly lit lamps in the ceiling is illuminating on his face. Ganon din kay Deborah. Patay ang ilaw sa kitchen, hagdan, patungo sa second floor. His house looks really lonely at alam niyang mas mawawalan pa yun ng buhay kung maiiwan siyang mag-isa ngayon. Can I be an inconvenience to you this night? His way of asking help from her. With my arm right now, marami akong hindi kayang gawin. With that, tumigil siya saglit at tumitig sa likuran nito. Will it be alright if you'll stay with me this night until tomorrow? Dito ka muna matulog. Sa hindi paglingon ni Deborah, natagpuan niya ang sagot. It's clear that she doesn't want to. At ayos lang iyon sa kanya. Iyon nga lang, nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas, ay bigla siyang nabuhayan ng loob. The reason why I don't believe in fate is that napahinto siya ng saglit habang sinasalaysay iyon sa isipan niya. Napatingin siya sa labas kung saan umuulan ng malakas na malakas. Believing in it makes you lazier person, he added. If there are big things in life that you actually want to happen, like asking your girl to stay with you for a night, then you must constantly make bold and prudent moves. It might take a lot of effort than believing in the fickle fate, but at least the result will feel like a real victory. And if Kismet, destiny, and fate are really true, for sure, the people they favor the most are those who are bold and prudent. Miracles hardly comes by on people who are coward. Right then, Deborah turns around with a blushing face. He smiled at her. He won. Deborah's POV. Bigla akong nahinto sa paglalakad nang tawagin niya ako. Ilang hakbang na lang, nasa pintuan niya na ako. At noong narinig ko ang boses niya, ay tila inalis niya ako mula sa kinatatayuan ko. The door becomes so far away from me. At mas lumayo pa nga iyon nang tuluyan na sanang magsalita siyang muli. Can I be inconvenience to you this night? Kumabog ang puso ko nang walang kasing tindi. His question is so vague that I made me hallucinate many things. Pero teka, chance ko na rin to, diba? Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-apply bilang pretend girlfriend niya ay para maranasan sa pinakaunang pagkakataon kung paano mabiyakan ng kabebe. My lack of experience in sex had caused me so trouble on my job. Kung pulido ko lang sanang nagawa yung article na pinasulat sa akin ni Ma'am Lisa patungkol sa first time sex experience, ay baka hindi siya na bad trip sa akin na naging dahilan pa ng pagkasali ko sa maaring ma-layoff. So ano na? Eto na ba yun? At natural lang din naman kung may mangyari sa amin, di ba? Babae ako, lalaki siya. At isa pa, pareho na kaming matatanda na. I'm 22 and he's 27. Nasa wastong edad na kami at legal na kami para sa gawain iyon. Nakagat ko ang labi ko, pero hindi pa rin ito tama. Wala namang namamagitan sa amin. Hindi niya naman ako totoong girlfriend. Pero mahalaga pa ba yun? Sa panahon ngayon, hindi na bago na magsiping ang mga estranghero. Iyon bang tinatawag nilang with benefits lang? Yung no strings attached na sukong sa totoo ay nakaka-attach naman talaga. Naipikit ko ang mga mata ko. Grabe, ang lamig dito sa bahay niya pero pinag-iinitan ako. With my arm right now, marami akong hindi kayang gawin. With that, tumigil siya saglit at naramdaman ko na lang ang pagtitig niya sa likuran ko. Oh my God. Oh my God, ano ka mo? Marami siyang hindi kayang gawin. Dahil sa sitwasyon ng kanang kamay niya ngayon. Does it mean na gusto niyang kamayin ko siya? What the? Mas gusto ko yung hindi kinakamay, pero kung iyon ang gusto niya, ayos lang din. Kailangan ko lang talaga ng experience. I just want to know how it looks like. I just want to feel how it feels. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng tunay na ari ng lalaki. Sa mga video lang. I want to experience the real one naman, syempre. The real flesh. Will it be alright if you stay with me this night until tomorrow? Tanong niya sa akin. Grabe siya.
Naisip ko tuloy kung ganito ba siya sa mga naging babae niya. Tipong hahayupin niya muna bago alukin ng ganito. Kaya hindi nakakapagtakang wagas na lang ang galit sa akin ni Sarah Lim. Siguro ay hulog na hulog iyon sa kanya. Dito ka muna matulog. What he said was like a green light to me. Tipong para bang nasa harap ako ng malawak na pedestrian lane at sa haba ng paghihintay ay sa wakas ay pwede na ako makatawid. Para bang nasa tapat ako ng ATM at sa wakas ay kinain na ng machine ang card ko at pwede ko nang makuha ang sweldo ko. Tipong para bang pumipila ako sa isang concert at sa kinahaba-haba ng paghihintay ay sa wakas makakapasok na ako. Papapasukin na ako. Pero teka, mali pa rin to. Ready na ba ako? What if masakit? What if kapag pinasok niya, iyong kanya sa akin ay hindi niya yun mahugot pabalik? Oh my God! Mas lalo akong naguluhiman nang umulan, sobrang lakas ng lakas sa labas. Hala ka, sign na ba to? Pinapahintulutan na ba ako ni Lord? Lumingon ako sa kanya. I am blushing so hard right now na tipong gusto kong mabura na lang ang mukha ko. Hindi ako kumurap nang tiningnan ko siya. Tinapangan ko ang sarili ko, lalong-lalo na't nakatingin din siya sa akin. Okay, in fairness, gwapo siya. At mukhang magaling sa kama. Pero teka, iyon ba talagang gusto niya? Pareho ba kami nang iniisip? O ako lang tong asyomera? Sadly, I don't have a spare room. Kaya dito ka na lang sa sala. Ayos lang ba? Napanganga ako nang wala sa oras sa sinabi niya. Ba yan? Nakakahiya. Lugmok akong naiwan sa sala niya nang pumanhik na siya. Lupay-pay akong napaupo sa hindi ko na inalintana kung nakabuka ka ba ako hindi. One more thing. Bigla akong umayos sa pag-upo nang bigla siyang bumalik. Don't mess my bedding. You know how clean freak I am. Kapag may nakita akong dumi bukas, sa mga ipapagamit ko sa iyong unan, kumot at damit, kakaltasan ko ang reward mo. Are we clear? Nag-make face lang ako. Ano na? Oo na. Anong akala mo sa akin, bongol? Sigaw ko sa kanya. Mabuti ng malinaw. Pagod siyang kumurap. Just come to my room. Ikaw nang kumuha ng mga gagamitin mo. I also got white shirts there and some short pants. Iyon na rin ang suotin mo. Sadly, wala akong panty. Ako naman ang sumita sa kanya. Wait. Are you menstruating right now? My short pants might get... Ano ba? Wala! Hindi ko na talaga natiis sa mga pinagsasasabi niya at tinilian ko na siya. At bago ko pa siya mabato ng kahit ano ay dali-dali na siyang bumalik sa kwarto. Tinawagan ko sina mama at papa at sinabi ko sa kanila ang totoo. Akala ko magagalit sila sa akin at susugurin nila ako rito. Pero sila pa talagang nagsabi na manatili muna ako ng ilang araw dito hanggat hindi pa gumagaling ang braso at kamay ni Atty. Lexus. Tinawagan ko rin ang best friend kong si Maris at siya rin mismo ang tahasan akong sabihan ng ayos. Oras mo na para magkangkang para hindi ka natanong ng tanong sa akin kung anong pakiramdam. Noong nakaramdam na ako ng antok, pumanik na ako sa kwarto ni Atty. Lexus. Bukas ang pinto niya pero kumakatok pa rin ako. Baka kung ano pang madatnan ko eh. Come in, sabi niya sa akin at narinig ko ang kulob yung boses niya and probably nasa shower room siya. Napa-sign of the cross ako. Sana hindi ko siya madat ng hubot-hubad. Ayos lang ba? Tanong ko sa kanya. Ayos lang mo pumasok ako? Pag-uulit ko at pilosopo niya akong sinagot ng What do you think? Kaya ayun, nga, pumasok na ako. At nagmistulan pa ako mukhang magnanakaw dahil panay ang pagtitipto ko. His room has a lighting of a warm deep blue and is also well air-conditioned. Sobrang laki ng nag-iisang kama niya. Halos hindi ko rin maayos na makita yung iba pang kasangkapan doon dahil sa uri ng ilaw na mayroon ng kwarto niya. Pero isa lang ang sigurado ako, mamahalin at sobrang linis ang mga gamit niya. I use that kind of lighting for me to sleep well on the nights that I can't. Pagpapaliwanag niya habang nasa shower room, kulob pa rin ang boses.
Hindi naman ako nagtatanong. Pambabara ko sa kanya. Kahit sa kwarto niya ay marami pa ring mga libro. Amoy isopropyl alcohol din rito at pansin ko ring walang ka-picture-picture sa mga dingding niya. Nakalatag na sa kama niya ang mga ipapahiram niyang gamit sa akin. At minadali ko na nga iyong kunin bago pa siya makalabas mula sa pagkakashower niya. May narinig akong kalabog sa shower room niya kung saan kasalukuyan siyang naglilinis ng sarili. At dali-dali nga akong napapunta roon. Hindi na ako kumatok pa at bumungad nga sa akin ang isang attorney Lexus na nakahilig sa marble na dingding habang namimilipit sa sakit. Kasalukuyan niyang hawak-hawak ang nakabukas na shower gel and gladly naka-gray pants pa naman siya pagpasok ko. Wala nga lang siyang shirts. Pinatay ko agad ang shower at hinarap siya. Inayos ko siya sa pagkakatayo at chinek kung nagtamo ba siya ng kung anong galos sa ulo niya na tumama sa marble wall. Luckily, hindi naman siya nagkasugat. Hindi siya makatingin sa akin. Kasalukuyan ding siyang hinihingal. Nagpapawis. Wala na yung triangular bandage na tinali ko sa braso niya. At ngayon nga ay kaliwang kamay niya na lang ang nakasuporta rito. Balak mo bang magpakamatay? Sigaw ko sa kanya. I'll die if I don't get shower. Isplika niya. Kainis, napaka-clean freak niya talaga. Huminga ako ng malalim at inintindi na lang siya. Nabasa ko minsan sa isang article na inedit ko na psychological daw ang pagkakaroon ng OCD. Mahirap din daw talaga yung kontrolin at hindi basta-bastang nareremedyohan. Tulungan na kita. Anang ko. Napatitig siya sa akin. Pero pupunasan lang kita, hindi kita papaliguan. Swerte mo, no? Kumuha na ako ng mini towel. Binasa iyon ng kaunti at pinahid sa kanya. Akala ko magiging madali lang iyon pero hindi pala. Unlike his room, his shower room is well lighted. Kaya kitang-kita ko ang bawat pintog ng kanyang muscles. Napatangan rin ako sa kung gaano siya kakinis at kahit pilit kong huwag tumingin sa pares ng nipples niya ay hindi ko magawa-gawa. Pero kahit mahirap, kahit nakakawala ng wisyo, ay inigihan ko pa rin ang ginagawa ko. He clearly needs some help at wala namang mawawala sa akin kung tutulungan ko siya. At isa pa, obligasyon ko rin namang alagaan siya bilang pretend girlfriend niya. I'm a mess tonight. Nahihiya niyang sabi sa akin. Napangiti ako roon. At least may karamay na ako. I am also messed that night. Napahiya ako sa dinaluhan naming ball at na-disappoint ko pa siya. Pagkatapos ng braso ay liig naman niya ang hinilisan ko. Panay ang lunok niya kaya panay din ang lunok ko. Napapikit siya ng mata nang mukha niya naman ang pinunasan ko. At habang ginagawa ko nga iyon ay hindi ko mapigilang ma-appreciate ang facial features niya. His face is exaggeratedly small at sobrang intricate din ng detalye ng mga mata niya. His brows are thick and his eyes are deep and animated. Itim na itim at bilog na bilog din ang pupils niya at iniiwasan ko ngang tumitig doon dahil nakakalula. Para akong nililindol kapag sinusubukan kong tumingin doon. His nose is pointed and well-bridged na saktong-sakto lang na maninipis niyang labi na hindi ko alam kung paano siya nakakasigaw ng malakas at nakakapagsalita ng buo kung gayong maliit ang bibig niya. And here comes the jaw. Ito talaga ang sa tingin kong makakapagsabi kung gwapo ba ang isang lalaki o hindi. It is the jaw that frames the face at hindi nga maitatangging perpekto ang kanya. Too handsome, right? Tanong niya. Tumango-tango ako. Shit, gwapo siya at ang nakakainis, aware siya roon. Yumuko siya ng bahagya at napangiting bigla. Ngayon mo lang ba napansin? Tanong niya. Tumango ako. I lied. Noon pa man, alam ko nang gwapo. Hindi ko siya ninakawan ng halik noong hindi pa kami magkakilala kung hindi siya gwapo. Kahit sinong babae makaka-encounter siya, talagang magnanasa sa kanya. He's a sin. He can easily turn anyone a sinner. Dahan-dahan. Ani niya noong hindi ko namalayang bumilis na palang pagkakalinis ko sa mukha niya. Plus points na rin ang bango at ang lamig ng hininga niya.
amoy mint. Nahiya tuloy akong ibuk ang bibig ko. Bumaba na ng bumaba ang pagpunas ko sa kanya. At ingat na nga ako sa gawin na iyon. His chest, and then his glittering abs, his lower abdomen, his V-line. Diniinan ko ng kaunti ang pagpupunas ko para hindi manginig ang kamay ko. Alam kong napapansin niya na rin iyon at ang laking tulong lang na hindi siya nagsasalita. Sobrang lakas na rin ang tibok ng puso ko. I don't mind. Paliwanag ko nang bigla niyang hinawakan ang palapulsuhan ko nang akma ko na sanang ibaba ang pants niya. Nagkatinginan kaming dalawa. His eyes are piercing through me, but not to the point that it offended me. But I mind, Deborah. Ani niya sa mababa at nag-aalalang boses. Pinutol niya na ang matatalim niyang tingin sa akin na pinalitan niya ng malumanay at napapanatag na pagkurap. Tumango ako. Malinaw naman ang sinabi niya. Akala ko rin kasi kailangan kong linisan ang buong katawan niya dahil sa pagiging clean freak niya. Well, mali pala ako. Ayos lang pala sa kanyang hanggang ibabaw lang. Piniga ko na ang towel at nakagat ko nga ang ibabang labi ko nang makita ko ang linis pa rin ng tubig. Hindi ko alam kung sadyang malinis lang talaga siya o sadyang hindi ko lang talaga nagawa ng maayos ang trabaho ko. Nakayuko akong lumabas ng shower room niya at ako rin mismo ang nagsara niyon. Nanatili ako sa tapat ng binto at naipikit ko rin ang mga mata ko nang marinig ko na sa loob na binaba niya na ang pants niya. May kaunting bakalang sintas ng pangibabang suot niya at ang pagsagi nga niyon sa tiles ang naging notifikasyon sa akin na wala na siyang saplot ngayon. I'm a real inconvenience, right? Tanong niya sa akin sa loob. Hindi ako agad nakasagot dahil sa init na nararamdaman ko. Medyo. Naramdaman kong ngumiti siya sa loob. Deborah, getting sexually attracted with someone isn't a sin. So don't feel bad about it. Nakagat kong muli ang mga labi ko. Paano mo nalamang nanginig ang boses ko? Pinagnasaan kita. Napapikit ako ng mariin habang hinihintay ang sagot niya. Because you made me feel it. His answer. Being determined is actually a necessary thing if you want to achieve or possess something. But sometimes, passion is really not enough. When the timing is not yet right, your desperate moves will just go to waste no matter how bold they are. But don't worry, you're not alone, Deborah. Ani niya. I'm feeling it right now too, towards you. And I hate so much right that I can't use my dominant hand to release this tension out of my body. Dagdag niya na nagdulot sa akin ng mas matindi pang pagkabog ng aking puso. Pero, sinubukan kong dugtungan ang sinabi niya pero siya na mismo ang gumawa niyon para sa akin. But no matter how badly I want it, I can't just do it. I just can't. Nanlabo ang boses niya sa loob, marahil dahil sa pagbukas niya ng shower. Bakit? Dahil hindi ako maganda gaya ni Sarah Lim? Dahil hindi ako sexy? Dahil wala akong appeal? Dahil hindi ako ka-level mo? Tanong ko sa kanya. No. Sagot niyang nakakabitin. It's because you're just too precious that you're not suitable for a cheap one-night stand. Ikaw ang tipong babae na hindi lang dapat pinapaligaya ng isang gabi, kundi dapat ay minamahal habang buhay. I'm not a guy who can do it for you. Pang isang gabi lang ang kaya kong ibigay, and you deserve more than that. He has his own issues, but again, ayaw kong maghalungkat. It's his life and he can do anything he wants. Paano mo naman nasabi yun? Natatawa kong tanong sa kanya. You're precious because you observe proper grammar, proper indentions, and proper margins on your resume and application letter. Hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginawa mo. Half of your beauty comes from your brain. And the other half? Tanong ko sa kanya. Hahanapin ko pa.
Okay, good luck. Baka hindi mo kasi mahanap. Natatawa lang akong tumayo roon mula sa pagkakawaling ko sa pinto ng shower room at kinuha na sa kama niya ang mga ipapahiram niyang kumot, unan at damit sa akin. When I am about to leave, tsaka naman siya lumabas. Nanigas ako nang madat ng towel lang ang suot niya. Dito ka na matulog, ako ron sa sala. Aniya. Hindi, ayos lang. Tsaka masakit ang balikat mo eh. Paliwanag ko na hindi naman niya pinakinggan dahil agad na siyang nagbihis. Tumulikad ako nang ginawa niya iyon at napaharap lang nang lumapit na siya sa akin noong natapos na siya. Please, put this again on me. It's a relief to have this. Napatingin ako sa triangular bandage na nasa kamay niya. Tumango lang ako at awkward na lumapit sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanya noong nilalagay ko iyon sa kanya. Siya na rin ang nag-adjust na yumuko noong naiharap ko na ang abuti ng leeg niya. You can have a shower. Sabi niya. Hindi, ayos lang. Ba't pa na yung tanggi mo? No, I insist. Hindi niya naman masabi sa akin pero alam kong dahil ayaw niyang madumihan ang kama niya. He just doesn't want to offend me. Pagkatapos niyang kunin ang kumot at una na dapat sana ipapahiram niya sa akin, ay lumabas na rin siya roon. Dali-dali akong napatakbo sa shower room niya para maligo. Sa tanang buhay ko, first time kong gumamit ng shower at kamuntikan pa akong mahimatay ng mainit na tubig yung lumabas. Gitlang-gitla ako nang napag-alaman kong pwede palang mamili ng temperature ng tubig. Pinili ko yung moderate. Binlisan ko ang pagligo sa shower room niya dahil ayaw kong makapag-isip ng kahit anong bagay roon. Sa lahat ng parte ng bahay niya, ito ang pinaka-pribado at higit sa lahat ay ito lang din ang natatanging silid kung saan ay madalas siyang walang saplot. To avoid temptation, tinapos ko agad ang pagligo matapos magsabon at mag-shampoo. Paghiga ko sa walang kasing lambot niyang kama, amoy na amoy ko ang bango niya sa katawan ko. Akala ko ay isopropyl alcohol ang naaamoy ko sa room na ito, pero nagkamali pala ako dahil ang totoo ay dahil pala iyon sa mga sabon na ginagamit niya sa mga naririto. It's a special powdered soap na nakakapagpatay ng 99.99% ng germs. What a clean freak. Kahit ang sabon niya sa katawan at pati sa shampoo ay may ganoon ding katangian. Kinabukasan, pagising ko, naabutan ko na lang siyang nagdidilig ng halaman sa bakuran ng bahay niya. Alam kong sobrang mahal ng pastel parka na mayroon siya, pero iyon talaga ang pambahay niya. Kahit ang mga pants niya ay alam kong mamahalin din, pero iyon din ang lagi-lagi niyang suot. Hindi na ba masakit ang braso mo? Tanong ko sa kanya. Nakasaklay pa rin iyon sa triangular bandage na sinuot ko sa kanya. A bit. Sagot niya. Lumapit ako sa kanya at tiningnan lang ang mga halaman na dinidiligan niya. Kumunot ang noo ko dahil hindi pamilyar sa akin ang mga pananim na iyon. They are herbs. Eksplika niya. Pagkatapos niya roon ay kumain na kami ng agahan. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng salad na puro dahon lang ang sangkap. At iyon nga rin ang kinain namin na sa totoo lang ay hindi ko talaga na-enjoy dahil hindi ko maintindihan ang lasa. Nilibot niya rin ako sa bahay niya. Bandang tanghali at manghang-mangha talaga ako sa koleksyon niyang mga libro. He has the first editions of some classics books. At may mga libro rin siyang mga dedications at pirma ng mga may akda. Sinubukan kong humingi sa kanya ng isa pero hindi niya ako pinagbigyan. Hingin na lang daw kasi ang mga damit at sapatos niya, wag lang mga libro. And our second and third day ended just like that. Nang dumating ang hapon ay hindi pa rin siya nagpatinag at pumasok pa rin siya sa law firm niya. Dala-dala ang sling bag kong may lamang dress ay umuwi na rin ako sa amin. Habang nakatingin sa malawak na bundok ng basura sa harap ng bahay namin, bigla akong napatulala. What happened last night between us was so awkward, pero hindi niya pinaalala sa akin ang mga bagay na iyon kinaumagahan. I can say that he's really a gentleman. And I can't deny the fact that I'm sexually and physically attracted with him. Pero parang may mali dahil hanggang doon lang ang nararamdaman ko sa kanya. Sobrang babaw.
May sabik, pero walang pintig.